another day, another mini vlog na naman po ng Auntie Numina. And for today's video, tara samahan nyo ako in my busy day as a full-time mom and a small content creator. This time nga mga mi ay nagising ang aking batang amo. Puno na pala ang kanyang diaper at tumagas ito sa kanyang pajama at basa rin ang ilalim ng damit. Kaya naman akin siyang pinaltan, tinimplahan ng dede para maipagpatuloy ang kanyang pagtulog. Inumpisahan ko na rin pala ang aking gawain bilang isang kasambahay. Dito mga mi sa abroad ay mahirap talaga ang hindi maging masipag. Baka mimiya ay ma-deport ako ng aking amo. Kawawa naman ang aking pamilyang umaasa sa akin sa Pilipinas. By the way nga mga mi, kung mapapansin nyo, ang tsakanes na talaga ng mga pintura dito sa paligid ng aming bahay. Paano ba naman ay ginawa ng drawing pad ng mga bata ang mga pader dito? Kagaya na lang nito. Nito, at nito pa mga mi. Manifesting na lang for the next year na sana ay mapapinturahan na talaga ito ng mabait kong ate. Marami pang ang kailangan na i-repair dito sa taas ng bahay namin. Pinag-iipunan na yan ng aking ate. Di ako kasama, siya lang nag-iipon talaga. Basta ako dito ay tutuwad lang habang nagkukontent. Charet. Ano ba yan? Hindi nga pwedeng hindi ko lilinisan itong parte na ito ng aming bahay dahil yung aking mga pusang mababait na ang sarap gawing siopaw, charet, ay ginawa ng CR ang aming terrace. By the way mga mi, ay lumipat na nga ako dito sa aming kwarto. Ito talaga ang kwarto na akin tinutulugan. Pero this time mga mi, ayan, pansin nyo, may mga basahan dahil tumutulo po yung aming bubong. Sa itong dahilan na hindi talaga maganda kung islab ang inyong bubong. Dahil sa katagalan, umiitit na ng tubig at nagiging dahilan ng pagtulo. Ito ang itsura sa itaas sa bahagi ng aking kwarto. Ayan, sayang lang ang pintura kapag laging ganyan na umuulan. Anyways mga mi, ay flex ko lang yung aming magulong kusina dahil nagluto dito yung aking panganay. Kaya naman, galit na naman ang aking inang si Miss Minchin. Nasunog na rin pala ang aking niluluto dahil sa katagalan ko sa taas at napatismis na naman ang aking ina. Hindi na naamoy na may nasusunog ng niluluto. Dahil magaling nga ako, gagawan ko na ito ng paraan. Dadagdagan ko na nga ng pala ng panibagong gata dahil hindi naman mamahali ng aming mga bunganga at kayang-kaya na yang kainin. Inumpisahan ko na rin pala ang paghuhugas habang ako ay may ginigisa. Double time na nga tayo mga mi dahil gutom na ang aking ama't ina. Nakatapos na nga ako ng paghuhugas at patapos na rin sana ako sa aking niluluto nang magsabi naman si Pudra na gusto daw niya ng daing. Wala naman ako magagawa dahil siya ang hari ng bahay. Sino ba naman ako para kumontra? Di sagot ka, Apo! Habang kumakain nga ng almusal, ang aking mga amo ay dito naman sa tindahan, ako'y tulala. Dahil 2,768 ang aking utang sa tindahan at 2,500 lang ang aking naisulong. Meron pa akong balance sa 268 mga mi. Batay ka, ba't may 4 dito? Panawagan ko lang sa mga utang dito sa tindahan, aba magbayad kayo. Kung ako ngang anak ay nagbabayad dahil hindi naman ako kasosyo. Pero aba teka, ano na nangyari dito sa bunso kong anak? Diyos ko day. Malingat ka lang kung ano-ano na ang kanilang ginagawa. Nakatulog nga ako at si Ellie at nang makita ko ay wala na pala yung aking binabantayan. Diyos ko na mga mi. Nakababa na siya at nagsasarili na sa kanyang buhay. Kalaro nga niya ang pamangkin ko na ubod ng daldal at eto nagkukwento ng kanyang talambuhay. Ganito daw ang nangyari sa kanya nang siya ay malaglag sa baha. Napasabi na nga lang daw siya, ay! Putang gala. Yun. Anong ulit? Ano sabi mo? Ako putang gala. But anyways mga mi, that's all for today's video. Marami pong salamat sa pagsama. Bye!